Maraming basura muli ang hinakot ng MMDA sa mga lugar na binaha at mga daluyan ng tubig dito sa Metro Manila dulot na masamang panahon. At kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang umaga po. GM, si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Good morning, Mama Reyes, at good morning sa inyo mga tagapakinig. Una po sa lahat, kasabay po ng tuloy-tuloy na pag-ulan ay siya ring pagsulpot ng iba't ibang klase ng basurang kadalasan naman ay inaanod o naiiwan kapag humupa na po yung tubig. Paano po ito tinutugunan ng MMDA? Well, yung basura sa kalsada kasi dalawang bagay ang palaging ginagawa natin. Before pa mangyari yan, prevention, tapos siyempre mabilis na clearing. Very important para hindi na makaabala sa ating mga kababayan. So bago umulan, at habang umuulan, tuloy-tuloy ang paglilinis natin ng drainage, estero, waterways at mga lugar lalo na yung mga papunta sa pumping station. Pagkatapos naman ng malakas na ulan, gaya ng nangyari on the past few days, after ng mga malaking pagbabaha, yung mga sunod na ulan nun, kailangan mabilis din natin tanggalin ang mga basurang inaanod at naipon. Dahil kung pabayaan natin yan, yun man, sa sunod na ulan, babalik at babalik lang yan sa drainage system at maging baran na lang uli. Sapat naman po yung manpower, sir? Come again? Sapat po yung manpower para talagang agarang matanggal yung mga nagsulputang basura? Dito tayo nagpapasalamat ng malaki sa DOLE sa 10,000 slots ng tupad na ibinigay nila sa atin. So, alright, gamit na gamit natin ang mga yan. Sa inyo pong assessment, saan po ba nanggagaling yung mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pa mga daluyan ng tubig? Well, medyo iba-ibang sources yan. Ano? May mga household waste yan, may mga commercial waste, may mga basura sa kalsada na inaanod papunta sa drainage. At mayroon ding waste na naipon na talaga sa waterways dahil talagang ginagawang tapunan ang waterways natin ng ibang mga kababayan natin na nakapaligid dyan. So kapag malakas ang ulan, nagiging conveyor belt ang tubig talaga kasi. Kung ano ang nasa kalsada, kanal at creek, dadalhin yan downstream hanggang sa makarating sa trash racks natin na nag-iipon yan at ang pumping stations. Yan, dyan natin nakakita na pag naipon na, dyan napapansin na hindi pala konti, marami pala. Kaya hindi sapat, lagi namin sinasabi, hindi sapat na linisin lang natin ang dulo. Kailangan bawasan natin mismo ang basurang pumapasok pa lang dito sa upstream. GM, pakipaliwanag po kung gaano po ba kalaking bagay yung mungkahin yung higpitan ang mga establishmento sa kanilang grease trap? Well, malaking bagay ito because, grease behaves differently from ordinary solid waste, no? Yung kapag oil at saka grease ang diretso sa drainage or sewer system, pwedeng kumapit at maipon yon at eventually nakakabawas sa capacity ng daluyan ng lalo na kapag nahaluan pa ng ibang debris. Kasi may mga paglilinis kami ng mga desilt namin at saka yung dredging ng mga kanal at estero, nakikita namin, ano to, parang bato. Yung pala, pag tinignan mo, ito yung mga namumuong solid na mga oil. Nagsusolidify na oil. At nagiging parang bato na pag pinabayaan mo na dyan, makaka-diminish talaga ng capacity dahil liliit ang butas ng ating mga waterways. Alright. Sabi po ng DPWH, ilang pumping station sa Metro Manila ang sira dahil sa basura. Ano pong plano dito ng MMDA? Kasi syempre tuloy-tuloy yung pag-uulan eh. Well, about sa mga sirang pumping station, that is the record of the DPWH kasi nga, merong mga pumping station na hawak ng MMDA at merong pumping station na hindi pa na-turn over ng DPWH at meron din pumping station na hawak ng LGU. Sa gana ng MMDA, 73 ang aming pumping station at lahat naman ay gumagana. Please refer to the DPWH na lang kasi baka wala kaming record regarding sa mga nire-refer nilang pumping stations na yan. Yung binabanggit niyo pong pag-upgrade ng pumping stations, ito po ba ay bagong gawa o mga existing pumping station na in-improve na lang? I-clarify natin Okay. yung mga upgrading ng pumping station, upgrading ng ating waterways, yan ho ay nasa DPWH data yan nung isang araw nasa Malacanang Bay sa press briefing. Si Secretary Vince Dizon mismo ang nagsabi na kailangan nating i-upgrade na itong mga waterways natin, lalo na yung dyan sa may perennial problem sa UST area, Espanya, dahil sabi niya, mga maliliit pa nga ang mga daluyan dyan
At siyempre, kaakibat sa pagbabago ng mga waterways natin, kung sa tingin nila ay kailangan i-upgrade ang mga pumping station, nasa assessment na po ng DPWH. Kasi lahat naman ng pumping station, DPWH ang nagko-construct niyan at pag matapos na nila, saka pa lang nila i-turn over sa MMDA. So, Alright. MMDA is essentially the operators of the pumping station that is built by the DPWH. Maraming salamat po, MMDA General Manager Nicolas Torre III, sa inyo pong panahon, sa impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po. Maraming salamat din, Mama Riz.